ngayon sa India, sa condo, harap ng MRT. Tama ba? Hindi, sa ano tayo? SMDC Tower. CBC Tower. O, tingnan nyo yung tower. Yan. O. Dito kami ngayon. Magandang araw sa ating lahat. Sa ating, especially sa ating mga minamahal na customer at sa mga gusto matuto ng regarding sa mga electronics, inverter, welding machine, ref, aircon, TV, grinder, at marami pang iba. Ngayon, ang pag-usapan naman natin kung anong mga dahilan bakit nag-yellow yung aircon. Based sa mga experience ko, ang kadalasan na nag-yellow ang halimbawa, may nagtatanong yung customer, sabihin niya, "Sir, nag-yellow yung aircon namin. Ano po ba ang magandang gagawin?" Yun ang tanong nila. Ang ano ko, sagot ko, tatanungin ko rin sila at sasabihin ko na, ilang taon na po ba ginagamit yung aircon ninyo? Excuse mo na. Kung sasabihin niya na lagpas 2 taon na, malaki ang porsyento na may butas or may leak ng refrigerant. Ano ibig sabihin nun? Pag ang aircon kasi, pag nagbabawas siya ng refrigerant o freon, ay mag-yellow yun. Tapos marami ang dahilan ng pag-yellow actually ng aircon, pero kadalasan depende rin sa type ng aircon, window type or split type. Pag window type, nag-yellow, una-una naming chin-check, depende yan. Kasi may yellow na, halimbawa yan ang window type aircon ninyo. Dito ang control. Halimbawa ito thermostat, non-inverter muna tayo. Yan. Yan, diba? Tapos na yan. Kasi hindi siya ano. Yan. Pag buo yan nag-yellow dito, yung evaporator niya, hindi na gaano ng evaporator. Pag buo ang yellow niya, Hindi makita. evaporator yan, evaporator. Pag buo ang, ayusin mo ano, buo na nag-yellow, dyan sa harap. Ang una kong suspetsya dyan, thermostat. Dapat kasi wala na to yun eh, si Dalim. Hindi siya nagno-nose. Hindi niya, basta yun ang ano niyan, mahina yung, at pangalawa, mahina yung fan motor, yung ikot niya. Na-encounter namin yun, nagpariwan kami ng fan motors sa Paranaque naman yan. Yung mga dahilan na nag-yellow yung aircon. Una, thermostat, tapos yung ano. Pero pag ang yellow dito lang banda, diba, dito lang banda, yan. Diyan namumuha yung yellow sign yan na ano, sign na nagbawas yung refrigerant. Lack of refrigerant. Ay, naku, ang hina. Isulat ko na lang sa screen. Pag ang yellow, dito lang banda sa baba,
sign yon na lack of refrigerant. Mababa yung refrigerant. Anong ibig sabihin? Bakit mababa? Meron siyang leak na sobrang liit na parang karayom lang. Tapos yung palatandaan nyo pala dyan, mga minamahal naming customer or sa mga bagong graduate lang ng TESDA na gusto din yung makakuha ng mga ideya. Sa una, ang palatandaan niya, hilaw ang lamig. Tapos, di magtagal, mga sabihin natin pinakamataas na yung 3 buwan, 1 buwan, ano na siya, as in wala na talagang lamig. Yan yung palatandaan yan. Hangin na lang blue. Oo, pag may leak sa Blower na evaporator. Pero pag leak sa ano naman, sa condenser, ang condenser yun yung sa likod, ha? Yung nasa likod. Diba ganun yan? Dito banda sa yung likod na ano yung ano. Ang trabaho kasi ng ano ng condenser to reject the heat, yung init sa kwarto mo, i-reject niya. Ngayon, pag mabutas doon, ang bilis mawala yung lamig nun. Mga sabihin nating pinakamataas na yung 1 linggo, wala na yan. Tapos kung halimbawa nagkabutas doon tapos pinaandar nyo ng pinaandar, usually, pag pinaandar ng pinaandar, nasisira yung compressor. Yun yung ano niyan. Kaya, sa mga minamahal nating customer, kung halimbawa, pinaandar nyo, tapos napansin nyo na walang lamig, huwag nyo nang paandarin ng matagal. I-contact nyo na kaagad. Hindi kasi practical kasi bakit? Pinaandar mo, tapos naka-fan, tapos gasto sa kuryente, tapos wala namang lamig. Para ka na nag-electric pan, mas may ka pa na nakaka-electric pan. Patayin nyo na lang po yung aircon nyo. At kung hindi nyo patayin, mas lalong lumala yung sakit niyan. Mas lalim, ano, lalaki ang gastos. Oo, lalo na compressor, pag masira ang compressor. Pag masira ang compressor, wala na, junk shop na yun. Kasi bakit? Para kung bibili ka ng compressor, tapos magkano yung compressor, parang bagong unit na rin. Wala. Hindi na practical na ipaayos. Ayun. Yan yung sa mga window type. Non-inverter. Pag mga inverter, nag-yelo. Pag buo na nag-yelo naman, halimbawa split type. Ngayon sa split type tayo. Ito yung indoor. Tapos dito yung outdoor. Di makita, natakpan mo. Ayan. Ang ano naman, pag nag-yelo, halimbawa buo na nag-yelo. Yan. Pinakauna yung gagawin dyan pag nag-yelo, palinisan nyo muna. Kasi may minsan nag-yelo ang aircon dahil sobrang dumi. Yun. Pagkatapos malinis, observe nyo ang aircon. Pag ma-observe nyo tapos nag-yelo pa rin, yun na yung time na kailangan nyo nang ipa-repair. Yun. Tapos sa mga na-encounter ko na nag-yelo na aircon, pag buo na nag-yelo, ito lahat na-encounter ko yan, may sira siya sa control. O bakit na may sira yung control? Bakit
nagyelo. Nagyelo siya kasi bakit? Tuloy-tuloy ang andar ng compressor. Tuloy-tuloy ang andar ng compressor, tapos syempre wala na siyang, hindi siya nagka-cut off, ganyan. Pag sa mga inverter, di ba po, hindi naman siya namamatay, nagmi-minor lang yung compressor. Pero may design, especially si carrier, na pag ma-reach yan yung lamig sa kwarto mo, mamamatay siya, di ba po? So ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun na pag mamatay na siya, pag na-reach niya yung lamig, saka siya mamamatay dapat. Meron namang namamatay na hindi pa niya na-reach yung lamig, di ba po? Ibang usapan din yon, kasi nag-focus tayo ngayon sa nag-i-yelo na aircon. Pag nag-i-yelo na aircon, ang una dyan, control. Tapos pangalawa madumi. Pangatlo, yung bumaba na naman yung level ng freon. Pag bumaba ang level ng freon, tapos bagong install lang, ibig sabihin may leak or sablay doon sa pag-install ng installer. Paano siya nagkaroon ng leak? Nagkaroon siya ng leak doon sa mga dugtungan niya na may flare. Ika lang po. Sablay ng installer. Paano siya, bakit nag-yelo na bagong install lang? Yun nga, bumaba yung level ng freon. So, bakit bumaba ang level ng freon? Merong leak. Saan nagkaroon ng kadalasan nag-leak? Dito po siya kadalasan nag-leak. Itong tubo na to, didiretso sa indoor. Galing sa indoor to. Tapos papunta sa outdoor. Itong sa kabila. Tapos, dito yan nagkakaroon ng leak. Sa palibot. Yan. Pagdugtong yan, ganito kasi yan. Dugtong yan, dalawang tubo, nakagano na. Yan. Katulad ito. Yan. Diyan nagkakaroon ng leak. Ang tawag dito, flare nut. Or flarings. Yan. Flare nut tawag namin dito eh. Ewan ko sa iba. Tapos, meron pa siyang bulb doon sa outdoor. Minsan doon din hindi maayos yung pagka-flarings niya, nagkakaroon ng leak. Yun o kadalasan ang problema pag bagong install. Nagkakaroon ng leak doon sa dito sa flare nut at doon sa bulb niya. Yung bulb i-flash ko na lang dyan sa screen. Tapos sa window type naman, regarding sa install, hindi siya mag-yelo sa mga window type. Tandaan nyo, hindi siya mag-yelo. Pero pag sablay ang installer naman sa window type, ang mangyayari, yung tubig pupunta doon sa kwarto nyo, magbabaha doon sa kwarto nyo. Yun yung sablay pag sa window type. Kasi ang dapat dyan, naka-elevate ng konti yung harap, para naka-elevate siya, naka-ganon. Yung harap mo, naka-ganon. Nakatingala siya dapat ng konti. Hindi naman sobra, tama lang. Ganyan. Para yung tubig didiretso sa puwet, doon lalabas. Diba, hindi ba nagkakaroon ng grounding? Yung buong unit? Pag masira na yung yung compressor, Saka na nagkakaroon. saka siya magkakaroon na siya ng ground. Pag hawakan mo, mag-ground ka. Kasi bakit? Yung winding doon sa compressor, dumikit na doon sa body.
Magandang tanong yon. Halimbawa, compressor Mm. ng window type to. May winding yan dito. Sa taas. 3 winding. Mm. Ayan. Nakadikit na kasama yan dito. Ganyan. Tapos, ganon-ganon yan. Ganon. Yan. Nakaikot yan. 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 Yung winding na to, dumikit na dito eh. Bakit siya dumikit? Eh dahil na ano siya, nagkaroon ng short. Bakit siya nagkaroon ng short? Isa sa mga dahilan, bumaba na yung freon. Nawala na yung freon. Pag sobrang tagal na nakandal. Sobrang tagal na. Pag hawakan mo, nangunguryente na. Kahit yung... Pero hindi lahat dahilan doon. Pag nagkaroon siya ng ano. Tapos, control. Pag mga inverter. Yun lang naman kadalasan. Wala na akong matanda ang iba na ano. Pero kadalasan talaga, halos mga 80% na mga ginagawa ko na nagigiyelo. Lack of refrigerant kadalasan yung reason. Bumababa yung level ng freon. Para siya, ang aircon kasi parang gulong. Pag ang gulong mawala yung hangin, mapaplat. Sa aircon naman, pag mawala yung freon, wala talagang lamig, mawala yung lamig. Nawawala. Mahasar ka na mamaya. Ba't ko pinaghambing siya sa gulong? Kasi ang gulong, pag magkaroon ng butas, tama. Pagka magkaroon ng butas, mapaplat siya. Sa aircon naman, pag magkaroon ng butas, nagiging hilaw ang lamig o nawawala yung lamig. Yan. Ayun. Ang pagyelo ng aircon sa mga split type, yung mga shout out dyan sa may mga split type na aircon, wall mounted. Ang pagyelo niyan, nagdepende rin sa brand. Mahirap kasi magbanggit ng brand eh. May brand ng aircon na 1 taon pa lang butas na. At merong brand ng aircon na tumatagal siya ng 5 taon pataas yung bago siya magkaroon ng butas or leak ng freon. Kaya ba mabilis mabutas yung Oo. pinaka-okay? Bakit na ganyan yung aircon ngayon? Dati naman matitibay. Yung mga engineer, siyempre, nag-design sila ng mga appliances kasama na diyan si aircon na kumbaga hindi siya pang-lasting, kumbaga. Kasi sabihin nating nagbigay lang sila ng 2 years na lifespan ng isang appliances. Yan. At saka pag mga inverter kasi, kailan siya sa pagkakaroon ng fluctuation ng kuryente. At isa na dyan yung pagkaroon ng overvoltage dahil sa kidlat. Yan. Maselan siya sa mga ganyang
sitwasyong Update. paglipat, halimbawa nagkaroon ng brownout, tapos inilipat yung kuryente papunta doon sa generator. Isa rin yun sa dahilan na nasisira yung mga aircon nyo. Kasi talagang experience ko na po namin yan. At sasabihin ko po sa inyo, nangyari yan doon sa Little Baguio sa San Juan, Little Baguio. Yun. At saka yung papatay-patay, yung kuryente nyo. Yan. Sisira din mga yan. Pag sa mga non-inverter, nasisira doon yung mga thermostat, yung kadalasan kapasitor. Yun. Tapos sa mga inverter, board, motherboard, kadalasan talaga dyan. Yun talaga. Ganito yan. Pag magtatanong si client, ba't nasira yung aircon ko? Tapos, nasa 1 taon pa lang eh. Pag nasa 1 taon yan, alam ko na kaagad na ang sira niyan nasa control. Tapos, pag lumagpas na siya ng, pag halimbawa 1 taon pa lang, tapos ang counter ko na tanong sa kanya ay sasabihin ko kung araw-araw nyo po ba ginagamit yung aircon. Pag Mga ilang minutes ba bago paandar yung aircon? Depende sa kanila. Kung sabihin, kung sa atin, di ba? Office, 8 oras o 8 oras din. Sabihin pag sa buong araw na walang pahinga. Sa buong araw na walang pahinga, tapos ginamit nyo rin ng gabi at araw. Tapos, hindi nyo pa naayos, hindi nyo pa na properly maintained ang aircon nyo na kung saan hinahayaan nyo na umabot ng 24 1 taon bago nyo pinalinisan o pina-preventive isa sa dahilan kung bakit siya nasisira na hindi pa umabot ng mga 2 taon kasi nagkakaroon siya ng mga kalawang. Tapos Kasi yung kalawang namumuo siya, sabihin natin mag-start siya mamuo mga 3 months. Tapos pag dating ng 6 months talagang malala lahat. Ang hirap na baklasin yung mga piyesa sa loob, yung tulad ng mga panmotor. Ganon. Kaya medyo din risky rin sa mga nagme-maintenance ng aircon. Ganun po. Medyo mahirap kumbaga lalo na sa mga window type. At sa mga naman sa mga wall mounted split type nasisira siya depende sa brand din. Kaya ako kasi magbabase ako sa brand. Halimbawa, ganito, nabanggit niya si ganito. Alam ko na, may na ako eh. Kumbaga, hindi ko pa na-check yung aircon. Alam ko na kaagad na control ang sira. Pangalawa, alam ko na kaagad na may butas na yung doon banda. May butas na doon sa evaporator. Yun. Bakit tayo butas doon sa evaporator? Eh, mahina nga yung materials na ginagamit eh. Di, siyempre. Ano talaga? Pero yung mga brand na yon na mabilis siya maputas sa evaporator, yun yung mga mumurahin po. Kaya alam nyo na yun. At di ko nabanggitin. Okay, maraming salamat sa panonood. Ito po ang D7R Electronics Service.